Magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkakataong pinagkaloob sa atin. Si Junard Padua po ito. Welcome po sa aking channel. Sa pagkataong ito, ibahagi ko sa inyo kung paano ako uminom ng tubig araw-araw. Dahil ayon sa mga payo na palagi nating marinig at mababasa natin ang mga artikulo sa internet, kailangan uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Kaya alamin natin, mga kasambahay, mga kahilti, kung saan po nagpasimula ang payong ito na kailangan tayo uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Ayon po sa pag-aaral, noong 1945, nagpalabas ng rekomendasyon ang US Food and Nutrition Board na kailangan ang mga tao uminom ng 2.5 liters na tubig. Katumbas po yun ng 8 basong tubig araw-araw. At mayroon ding kasunod na rekomendasyon na kasama na doon ang sa 8 tubig na baso, 8 basong tubig ang ating kinakain, kagaya ng gulay, prutas, kung nagkopi tayo, nagmilk, sabaw, lahat na ating iniintik na mga liquid, kasama na sa bilang sa 8 basong tubig na ating iniinom araw-araw. Bagamat mayroon pong nagpapayo na hindi daw yung kasama ang ating mga kinakain sa 8 basong tubig. Pero hindi po yun napatunayan at wala pong ebidensya na hindi po yung kasama. At hindi naman ganun ka-istrikto na kailangan maabot natin ang 8 basong tubig ang ating mainom sa isang araw. Bakit po? Hindi naman pare-pareho tayo ang pangailangan sa ating katawan sa dami ng tubig. At kasi kung halimbawa ang nangailangan ng tubig, unang-una, nangailangan ng maraming tubig. Pag halimbawa nagkasakit ka ng bato sa kidney, nagkaroon ka ng bato sa kidney mo, kagaya ko dati nagkaroon ako, ang advice ng doktor sa akin, uminom ng maraming tubig para ma-flush out yung bato. Tama po yun ayon sa pag-aaral. At ang ikalawa, pag ikaw ay na-diarrhea or nag-LBM ka, kailangan mo maraming tubig para hindi ka ma-dehydrated. Ikatlo, pag linalagnat ka, para mabilis bumaba ang init ng katawan, kailangan maraming tubig ay inumin. Kaapat, kung ang activities mo naman ay mabigat, trabaho mabigat, nag-workout ka, exercise ka, pinawisan ka ng husto, kailangan mo maraming tubig. Pero sa kabila ng mga bagay na yan, mayroon pong mga tao na hindi kailangan ng maraming tubig. May mga pasyente na hindi kailangan maraming tubig at malulunod sila, ikamamatay nila. Kagaya ng mayroong heart failure, mayroong kidney disease, especially na sa mga dialysis na hindi na makaihi. So ikamamatay nila yun pag uminom sila ng maraming tubig. Ang ibig ko lang sabihin, hindi tayo pare-pareho ng pangangailangan ng tubig sa ating katawan. At hindi tayo dapat na mag-worry kung hindi tayo makaabot sa 8 tubig na mainom natin sa isang araw. Bakit po? Napakahusay po ng Diyos na gumawa sa ating katawan. Ginawa po yung ating kidney. Ayon po sa pag-aaral, yung kidney po ay nagbabalance po yun sa tubig ng ating katawan. Kaya pag nakainom tayo ng maraming tubig, ilalabas lang yan sa ating kidney sa magitan ng pag-ihi. At kung mapansin natin yung ating ihi, pag maraming tubig ininom natin, malilinaw. At kung konti lang ating mainom na tubig, tinipid yun sa ating kidney, binabalansin niya. Kaya konti lang po ang ating inihi. At kung mapansin natin kung konti ang ating ininom, dark pong kulay ng ating ihi at concentrated. Ang ibig ko lang sabihin, hindi natin ikakasama sa ating katawan kung hindi tayo makaabot ng kuta. Hindi ganun ka-istrikto ayon po sa pag-aaral. At mayroon pong oras, mayroon pong kapanahonan. Lahat naman ng mga bagay ay may kapanahonan. Mayroon pong oras
ang tamang pag-inom ng tubig. Unang-una, ginawa ng Diyos ang ating katawan, ma-detect natin ang pangailangan. Pag nauhaw tayo, yun po ang oras na dapat uminom ka ng tamang daming tubig. Ayon sa pag-aaral, pag nauhaw ka, pwede ka uminom ng 1 baso hanggang 2 basong tubig. Tapos, dun sa time na ikaw ay napawisan ng husto, kailangan mo uminom ng tamang daming tubig. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ako uminom ng tubig araw-araw, na ito po ay epektibo para sa akin. Napag-aralan ko, research ko. Mula ako nagkakasakit, mag-3 taon na po hanggang ngayon, ito na po ang aking in-exercise. Mula ako nag-aral ng healthy lifestyle. At epektibo po ito kung may sakit tayo na gout. Dahil ako, naging acute ang gout ko, ito ang ginagawa ko hanggang ngayon, sa loob ng 3 taon. Hindi na matake ang gout sa akin kahit isang bisis, sa tulong at awa ng Diyos. Kaya, ang ginagawa ko, sa paraan ko, pagising ko ng umaga, kung nagkulang tayo ng tubig sa ating pagtulog dahil hindi tayo nakainom sa ating pagtulog, uminom ako pagkatapos ko manalangin ng 1 basong maligamgam na tubig. Hindi po normal, hindi po malamig, kung hindi mainit-init, warm water. Itong basong ginagamit ko, ito po ay tinatawag nila na 12 ounce, nasa 330 ml. Ang tatlong ganito, katumbas po ito ng 1 litro. Ito naman din ang 8 ounce, kaya pinakita ko. Ang katumbas nito sa 4 nito, 1 litro. Pero ang ginagamit ko, itong 12 ounce. Ang ginagamit ko araw-araw. Pagkatapos kong minom, sa pagising ko pagkatapos ng panalangin, saka ako mag-CR, maligo. Siyempre, pag mag-CR tayo, nagdumi tayo, nagihi tayo, palabas tayo ng tubig, nabawasan tayo ng tubig, naligo, nabawasan tayo ng tubig. Pagkatapos ko maligo, iinom naman din ako ng 1 baso ganito. So, pero hindi na siya init, hindi na siya mainit or hindi na siya maligamgam. Normal na tubig, hindi lang malamig. So, nakadalawang baso na ako. Maghintay ako ng 30 minutes dahil mag-almusal ako. At ang almusal ko una, prutas. Kahit anong prutas, basta hilaw. Pagkatapos kong mag-almusal, iinom ako ng 1 baso. 1 oras muna, bago 1 basong tubig. Kasi ayon sa pag-aaral, kung mag-inom tayo ng tubig, bago tayo kumain, 1 kalahating oras hanggang 1 oras. At pagkatapos, 1 oras hanggang 2 oras. Kaya pagkatapos ko ng almusal, 1 oras muna, 1 namang basong tubig, di nakatatlo na ako. Bago ako magtanghalian, 30 minutes, inom ako ng 1 baso tubig naman, di naka-4 na ako. Pagkatapos ko mananghalian, maghintay ng 1 oras, inom ako ng 1 baso, di naka-5 na ako. Bago ako maghapunan, 30 minutes bago maghapunan, 1 baso na naman. So, naka-7 baso na ako. Pagkatapos kong maghapunan, inom naman din ako after ng 1 oras ng 1 baso. So, naka-8 baso ako. Hanggang alas 7 lang ng gabi yun. Bakit? Ang hapunan ko, bago mag-alas 6 ng hapon or gabi. Pagkatapos na hindi na ako kumakain. Hanggang alas 7 lang ang pag-inom ko ng 1 baso. Pagka alas 8 ng gabi, kalahating baso na. Pagka alas 9, kalahating baso na. Hanggang alas 9 ng gabi lang ako mag-inom ng tubig. Bakit? Merong allowance 3 oras bago ako matulog. So matulog ako alas 12, alas 10, alas 11, alas 12. Pagkatapos ng serbisyong kapatiran, doon ako matulog, alas 12 na yun. Mahigit minsan ako makatulog. Bago ako matulog, iinom ako ng kalahating basong tubig para maganda ang circulation ng dugo ko at nakahanda sa aking pagtulog. Hindi ko ininom sa bago ako matulog 1 baso dahil madisturbo na ako sa pag-ihi ko. Bukod noon, madagdagan yung 8 baso na ininom ko sa buong araw dahil pagkatapos kong
umihi sa araw na yon, tinatansa ko yung ihi ko. Kung sa nakita ko na tinatansa ko mga kalating baso, ganun inumin ko. Yun ang in-exercise ko talaga. At dagdag pa doon, pag nag-exercise ako, dahil sa isang linggo, 5 araw pa ako nag-exercise. Siyempre, pag nag-exercise ka, nauhaw ka, magdagdag ka ng tubig. So, ganun ang paraan ko. At isa pa doon, pag umalis ako ng bahay, bago ako umalis, uminom ako ng kalating baso. Pagdating ko, inom din ako ng kalating baso. Yun po ang paraan ko, mga kasambahay, mga ka-healthy. Sa akin pong natutunan ng pag-research ko sa tamang pag-inom ng tubig. Sana po ay mayroon kayong nakukuhang dagdag na kaalaman sa simple kong pamaraan ng aking healthy lifestyle. Kung mayroon man akong pagkukulang sa video ito, pasensya na po kayo. At ingat sana tayo palagi dahil nandyan pa ang COVID. Ingatan sana palagi tayo ng Diyos. At salamat po sa inyong pakikinig, panonood, paki-subscribe na lang, i-like and share. Huwag kalimutan pindutin ang notification button para updated kayo palagi sa marami pa akong mga videos na i-upload. Maraming salamat po sa Diyos.